Nagsisimula sa isang engranding subasta kung saan inilalagay sa entablado ang 1,937 Bugatti. Inanunsyo ng taga-subasta na ito ay isa sa mga pinakabihirang kotse sa mundo na may dalawang modelo lamang sa buong mundo. Ang bidding ay nagsisimula sa $30 milyon. Ang ilan ay nag-aalok ng $32 milyon, ang iba ay nag-aalok ng $34 milyon, at ang presyo ay patuloy na tumataas. Samantala isang lalaking nagngangalang Jack na nakipag-ugnayan sa kanyang amo at naglagay ng huling bid na $41 milyon para bilhin ang maalamat na Bugatti na ito. Samantala, dalawang magkapatid na propesyonal na magnanakaw, sina Andrew at Garrett. Pareho silang nahuhumaling sa luho at mga supercar at nakapagnakaw na ng ilan sa pinakamagagandang sasakyan sa mundo. Galit si Andrew kay Garrett dahil ninakaw ng kasintahan ni Garrett ang isa sa mga kotse nito noong nakaraang gabi at tumakas. Hinihintay nila si Jack, na dapat sana'y maghahatid ng Bugatti gamit ang truck sa rutang ito, dahil plano nilang nakawin ito. Maya-maya pa, nakita ni Andrew ang truck at napagtanto niyang may sakay itong Bugatti kaya sinimulan nila ang kanilang mapanganib na plano. Gaya ng plano, sinimulan ni Garrett na minamaneho ang kanyang sasakyan patungo sa truck. Gumamit si Andrew ng lubid para ihagis ang sarili niya papunta sa truck. Habang papalapit ang truck, tumalon si Andrew, ngunit hindi perpekto ang paglapag nito, at muntik na siyang mahulog. Sa huling sandali, nagawa niyang kumapit sa truck habang nakasunod si Garrett. Nang makita si Andrew na nakabigti sa truck, nagmaneho si Garrett palapit para makasakay si Andrew sa kotse. Umakyat si Andrew sa bubong ng kotse ni Garrett at pagkatapos ay bumalik sa truck. Nauna si Garrett at hinarangan ang dinaraanan ng truck. Napagtanto ni Jack na sinusubukan nilang nakawin ang Bugatti, kaya nalito at nataranta ang driver. Tinutukan ni Jack ng baril ang ulo ng driver at inutusan itong ibangga ang sasakyan sa harap. Ilang beses na bumangga ang driver sa kotse ni Garrett. Napagtanto ni Garrett na hindi sila titigil, kaya inikat niya ang sasakyan at hininto sa harap mismo ng truck, na nagtulak dito na bumangga at bumagal. Paulit-ulit na pinaputukan ni Jack si Garrett, ngunit naubusan agad ng bala. Sinamantala ng sandaling ito, tumalon si Garrett palabas, sumakay sa truck, pinutol ang mga alambre ng preno, at lumapit kay Andrew. Binuksan ni Andrew ang pinto ng truck, at pumasok silang dalawa sa loob. Mabilis nilang pinasok ang Bugatti at sinubukang paandarin ito. Samantala, sinabihan ni Jack ang driver na ihinto ang truck. Nagawa ng magkapatid na paandarin ang Bugatti at makatakas dala ang pambihirang kotse. Kasabay nito, nawala ng kontrol ang truck at tumaob ng malakas. Dahil sa labis na tuwa sa pagnanakaw ng isang mamahaling sasakyan, pumunta sila sa isang bar para magdiwang. Nandoon din ang kaibigan ni Andrew na si Stephanie. Sinampal siya ni Stephanie ng malakas at galit na nagtanong kung bakit hindi siya nito isinama noong ninakaw nila ang Bugatti. Nangako si Andrew sa kanya na tiyak na isasama siya nito sa susunod na pagnanakaw. Sa katunayan, miyembro rin ng kanilang koponan si Stephanie. Dito, nalaman natin na sina Andrew at Garrett ay magkapatid sa ama na konektado sa kanilang ama at ang pagnanakaw ng mga mamahaling sasakyan ang naging misyon nila sa buhay. Gayunpaman, wala silang ideya kung anong problema ang naghihintay sa kanila. Kinabukasan, pumunta sila sa isang lalaking nagngangalang Jaime para ibenta ang Bugatti. Si Jaime ang kadalasang nag-aatas sa kanila ng trabaho para magnakaw ng mga kotse. Ngunit sa pagkakataong ito, tumanggi si Jaime na kunin ang kotse dahil alam niyang hindi ito pagmamay-ari ng isang ordinaryong tao, kundi ng isang napakalakas na kriminal. Nagtalo si Garrett na naihatid nila ang kotse sa tamang oras at karapat-dapat silang bayaran para sa kanilang trabaho. Nagbigay ng hudyat si Jaime sa kanyang mga tauhan at nahuli nila ang magkapatid. Isang matinding labanan ang sumiklab. Gayunpaman, mas marami ang mga tauhan ni Jaime at brutal nilang binugbog sina Andrew at Garrett. Nagpasya si Jaime na ibabalik ang kotse sa tunay na may-ari nito dahil ayaw niyang lumikha ng problema sa isang mapanganib na lalaki. Sa sandaling iyon, dumating si Jack na hinahanap ang Bugatti. Natakot si Jaime nang makita siya at mabilis na sinabing hindi niya alam kung kanino ang kotse at maaari itong bawiin ni Jack. Nang magkamalay sina Andrew at Garrett, natagpuan nila ang kanilang mga sarili na nakatali sa mga upuan sa isang mataas na plataporma. Nakatayo sa harap nila ang tunay na may-ari ng Bugatti, isang lalaking nagngangalang Morir. Si Jaime ang nag-abot ng mga iyon sa kanya. Si Morir ay isang makapangyarihang negosyante na may madilim na nakaraan. Sinabi niya sa kanila na siya ay ipinanganak sa kahirapan, nagsimula sa wala, at itinayo ang kanyang imperyo sa pamamagitan ng krimen at malupit na mga kasunduan. Sa kasalukuyan, ipinakikilala niya ang kanyang sarili bilang isang matagumpay at respetadong negosyante. Nagalit si Morir at sinabing ang pagnanakaw ng kanyang kotse ang pinakamalaking pagkakamali sa kanilang buhay. Para patunayan ang kanyang awtoridad, pinatay niya si Jaime sa harap nila, kahit na minsan ay nagtrabaho si Jaime para sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Morir na gusto niyang magpakita sa kanila. Dinala niya sila sa isang napakalaking garahe na puno ng ilan sa mga pinakamaalamat at bihirang mga kotse sa mundo. Napakalaki ng garahe at puno ng mga sasakyang walang kasing halaga. Natigilan sina Andrew at Garrett at hindi maalis ang kanilang mga mata sa koleksyon.
Ipinaliwanag ni Moria na ang pagkolekta ng mga bihirang kotse ang kanyang pinakamalaking hilig at mas mahal niya ang mga ito kaysa sa kanyang sariling buhay. Sa sandaling iyon, mabilis na nagpanukala si Garrett ng isang bagong plano para sa isa pang pagnanakaw. Iminumungkahi niya na maaari nilang nakawin ang isang Ferrari na mas mahalaga pa kaysa sa Bugatti at ihatid ito kay Morir. Sinuportahan ni Andrew ang ideya at sinimulang ikwento kay Morir ang tungkol sa isang lalaking nagngangalang Max. Si Max ay ipinanganak na mayaman at nagpakita ng pambihirang katalinuhan mula pa noong bata pa. Nag-aral siya sa universidad sa edad na 15 taong gulang lamang at nakakuha ng MBA habang mas bata pa kaysa sa kanyang mga kaklase. Kahit 7 taon ang kanyang pagiging mas bata kaysa sa iba, nalampasan niya ang lahat sa katalinuhan at paggawa ng desisyon. Habang lumalaki si Max, sinimulan niyang patakbuhin ang negosyo ng kanyang pamilya sa sarili niyang kakaibang estilo. Nang siya ay tumuntong sa edad na 30, ipinasa sa kanya ng kanyang tumatandang ama ang buong imperyo ng negosyo. Sa pagkakataong iyon, binigyan siya ng kanyang ama ng isang espesyal na regalo, isang 1,962 Ferrari. Ang Ferrari na ito ay isang natatanging modelo, ang nag-iisa lamang na umiiral, at ngayon ay nagkakahalaga ito ng mahigit $1,000,000. Ipinaliwanag ni Andrew na ang plano nila ay nakawin ang Ferrari na ito mula kay Max. Sina Max at Morir ay sinumpaang magkaaway. Inamin ni Morir na milyon-milyon ang idinulot ni Max sa kanya at gusto niyang maghiganti. Gayunpaman, iginiit ni Morir na imposibleng nakawin ang kotse ni Max. Kinukumbinsi siya ni Garrett sa pagsasabing, isang pagkakataon at ihahatid sa kanya ang Ferrari. Nagustuhan ni Morir ang plano nila at binigyan sila ng 1 linggo para tapusin ang trabaho. Binalaan niya sila na kung hindi nila may hahatid ang kotse sa loob ng 7 araw, pareho silang papatayin. Pagkatapos ay itinapon sila ng mga tauhan ni Morir sa tubig at umalis. Nag-aalala si Garrett at nagtanong kung paano nila magagawa ang ganito kalaking pagnanakaw sa loob lamang ng 7 araw. Sumagot si Andrew na kailangan nilang nakawin ang kotse sa loob ng linggong ito o papatayin sila ni Morir. Sinabi rin niya kay Garrett na ito na ang huli niyang pagnanakaw. Pagkatapos ng trabahong ito, gusto na niyang tumigil sa pagnanakaw habang buhay dahil plano niyang pakasalan si Stephanie at mamuhay ng mapayapa. Sinubukan ni Garrett na kumonsihin siya, ipinapaalala sa kanya na ang kanilang buong kabuhayan ay nakasalalay sa pagnanakaw ng mga kotse. Pag-uwi nila, si Stephanie ay nagalit dahil buong araw niyang hinintay si Andrew. Ipinaliwanag ni Garrett ang lahat ng nangyari sa pagitan nila ni Morir. Nagpasya si Stephanie na sumali sa plano dahil 1 linggo na lang ang meron sila. Ikinwento niya sa kanila ang tungkol sa isang kaibigan na nakatira sa parehong lungsod at iminungkahing idagdag siya sa koponan. Ang kaibigan niya ay isang ekspertong mandurukot na ginagamit ang kanyang kagandahan at katalinuhan para magnakaw sa mga tao nang hindi napapansin. Kahit ang mga pulis ay nahihirapang hulihin siya dahil sa kanyang kahusayan. Maraming beses nang nagkatrabaho sina Stephanie at ang babaeng ito. Si Devon ang pangalan niya. Agad na nagustuhan ni Garrett si Devon at pumayag itong sumali sa koponan. Dahil malaki ang plano at mapanganib, kailangan din nila ng eksperto sa mga pampasabog. Nakilala nila ang isang lalaking nagngangalang Ian na kayang pasabugan ang isang buong bahay sa loob lamang ng ilang segundo. Si Ian ay lubos na mahusay sa kanyang trabaho at pumapayag siyang maging bahagi ng koponan. Susunod, kumukuha sila ng 4 na profesional na race driver. Matapos subukan ang kanilang mga kakayahan, humanga si Andrew sa kanilang mga husay sa pagmamaneho. Ang lahat ng 4 na driver ay idinagdag sa grupo. Nagtipon ang buong koponan upang planuhin ang pagnanakaw. Ipinaliwanag ni Garrett ang mga tungkulin ng bawat isa at sumasang-ayon sila. Na ang bawat tao ay gaganap ng isang mahalagang bahagi sa misyon. Pagbalik ni Andrew at Garrett sa kanilang apartment, nadatnan nilang naghihintay sa kanila ang isang estranghero. Kumuha si Andrew ng baseball bat at tinanong kung sino siya. Nagpakilala ang lalaki bilang si Lauren at isiniwalat na pinsan siya ni Morir. Ipinaliwanag ni Lauren na pinapunta siya ni Morir para sumali sa plano at bantayan ang kanilang mga aktibidad. Inaangkin din niya na naroon siya para tumulong dahil may kakilala siyang nagngangalang Con na malapit sa pamilya ni Max. Ayon kay Lauren, si Con ay nakikipagtulungan kay Max at namamahala sa kanyang mga ilegal na transaksyon. Kung tutulungan sila ni Con na makarating sa bahay ni Max, matutuklasan nila ang lokasyon ng sikretong garahe. Sumama ang koponan kay Lauren upang makipagkita kay Con, ngunit tumanggi siyang makipagtulungan dahil wala siyang tiwala sa pinsan ni Morir. Pumasok si Stephanie at ipinaliwanag na sina Andrew at Garrett ay kabilang sa pinakamahuhusay na driver sa mundo at kayang magnakaw ng kahit anong kotse. Sa wakas ay pumayag si Con, ngunit sa isang kondisyon lamang. Gusto niya munang subukan ang husay sa pagmamaneho nina Andrew at Garrett. Ang pagsubok ni Garrett ay ang pag-ikot ng kotse nang hindi natatamaan ang isang bote na nakalagay sa gitna. Matagumpay na nakapasa si Garrett sa pagsubok, at lahat ay humanga. Gayunpaman, mas mapanganib pa ang susunod na pagsubok. Sinabihan silang gamitin ang kanilang sasakyan para pigilan ang isang umaandar na eroplano na malapit ng lumipad.
Sinubukan ni Andrew na pigilan ang ideya, ngunit tahasang sinabi sa kanya ni Con na kung hindi nila mapahinto ang eroplano, dapat nilang kalimutan ang paglapit kay Max. Ipinaalam ito ni Andrew kay Garrett sa pamamagitan ng radyo at walang pag-aaksaya ng oras, tumungo na sila sa eroplano. Habang papalapit sila sa paliparan, hinabol sila ng mga pulis dahil bawal pumasok ang mga sasakyang walang pahintulot. Gamit ang kanilang pambihirang husay sa pagmamaneho, isa-isang pinasadahan nina Andrew at Garrett ng musika ang mga humahabol na sasakyan ng pulis at mabilis na tumakbo patungo sa runway. Diretso na nagmaneho si Garrett sa harap ng eroplano at binuksan ang bubong ng kotse. Habang naghahanda ang piloto para sa paglipad, ibinangga ni Garrett ang kotse sa makina ng eroplano. Ang pagbangga ay nagdulot ng isang malakas na pagsabog na sum-iris sa makina at pumipigil sa paglipad ng sasakyang panghimpapawid. Matagumpay na nakapasa ang magkapatid sa pagsusulit. Nabigla si Con sa kanilang pagganap at matapos masaksihan ang kanilang pagmamaneho, nakumbinsi siyang tunay silang mga profesional. Pagkatapos ay isiniwalat ni Con na ang eroplano at ang paliparan ay parehong pag-aari ni Max. Pinayuhan niya silang makipagkita ng personal kay Max, kung hindi ay ipapadala ni Max ang kanyang mga tauhan para puwersahan silang paalisan. Sinunod nila ang payong ito, dumiretso sila sa mansyon ni Max. Nang makita sila ni Max, galit niyang tinanong kung naiintindihan ba nila kung sino ang kanilang hinamon at kung paano nila nagawang sirain ang mamahaling eroplano nito. Kalmadong sumagot si Garrett na kung makikipagtulungan si Max sa kanila, mas malaki ang kikitain niya kaysa sa nawala sa kanya. Ipinaliwanag niya na kaya nilang nakawin ang pinakabihira at pinakamahalagang mga kotse sa mundo para sa kanya. Buong kumpiyansa ring nagsasalita si Andrew at sinusubukang kumbansihin si Max na mapagkakatiwalaan niya sila. Humanga si Max sa kumpiyansa at kilos ni Andrew, at sa kabila ng pinsala sa kanyang eroplano, pumayag pa rin siyang makipagtulungan sa kanila. Kasabay nito, casual na binanggit ni Laura na mahilig siya sa mga bihirang kotse at hiniling kay Max na ipakita ang kanyang koleksyon. Nagulat si Max na alam ni Laura ang tungkol sa ganoong sikreto. Alam na ni Max na pinsan ni Morir si Laura, kaya naman nag-alangan siya. Nagsinungaling si Laura at inaangkin na kinamumuhian niya si Morir dahil tinatrato siya ni Morir na parang isang alipin at ayaw na niyang manatiling buhay si Morir. Kalaunan ay naniwala sa kanya si Max at isinama ang grupo para tingnan ang kanyang pribadong koleksyon ng kotse. Sa loob ng garahe, lahat ay namangha sa mga bihira at mamahaling sasakyan ni Max. Kabilang sa mga ito ang 1962 Ferrari, ang mismong kotseng gusto ni Morir na nakawin nila. Gayunpaman, mas nakatuon si Andrew kay Max kaysa sa mga kotse. Palihim niyang pinanood si Max na pumasok sa security code ng garahe sa pamamagitan ng pagmamasid sa refleksyon nito sa salamin. Pagkaalis, isinulat ni Andrew ang code at ibinigay ito kay Stephanie. Kalaunan, nagtalo sina Andrew at Lauren dahil wala siyang tiwala sa kanya at ayaw siyang madamay. Nangangamba siyang, baka ibunyag ni Lauren ang kanilang kasunduan kay Morir. Pagbalik nila sa kanilang apartment, nadatnan nilang naghihintay sa kanila ang dalawang opisyal ng Interpol. Ipinaliwanag ng mga opisyal na iniimbestigahan nila ang isang serye ng mga bihirang pagnanakaw ng kotse sa buong Europa, at sa bawat kaso, tila sangkot ang magkapatid na iyon. Habang paalis sila, binalaan sila ng isang opisyal na sa susunod na pagbabalik ay may dalang matibay na ebidensya laban sa kanila. Kanina, sina Max at Morir lang ang humahabol sa kanila, pero ngayon, hinahabol na rin ng Interpol ang magkapatid. Nag-usap sina Andrew at Garrett tungkol sa sitwasyon. Nag-aalala si Andrew dahil ito ang unang pagkakataon na kinailangan niyang umasa sa ganito kalaking koponan. Pinayuhan siya ni Garrett na magtiwala sa koponan at tiniyak sa kanya na malalampasan nila ito ng magkasama. Samantala, si Stephanie ay namimili sa isang lokal na palengke. Bigla, tahimik na lumapit sa kanya si Jack at sinubukan siyang dukutin, binalaan siyang sumama sa kanya ng walang ingay. Nanatiling kalmado si Stephanie at matalinong nagnakaw ng mansanas ng may layunin. Nang harapin siya ng tindero, ginagamit niya bilang pang-abala para makatakas. Sa gitna ng kaguluhan, may isa pang lalaki na lumitaw at magkasama nilang nahuli si Stephanie. Kasabay nito, sina Andrew at Garrett ay papunta sa ibang lokasyon. Biglang sumulpat ang mga tauhan ni Morir at pinaputukan sila. Matapos makatakas sa mga umaatake, umuwi sila kung saan ipinaalam sa kanila ni Devin na dinukot ni Morir si Stephanie. Nang marinig ito, nagalit si Andrew. Walang takot siyang sumugod sa bahay ni Morir at brutal pa niyang binugbog si Jack. Dinala sila ni Morir sa kanyang garahe kung saan nakatali si Stephanie sa ilalim ng isang umaandar na kotse. Mapanganib na umiikot ang mga gulong sa itaas ng kanyang ulo, nagbabantang mahulog anumang oras. Sinabi ni Morir kay Andrew na kung gusto niyang iligtas ito, dapat niyang ihatid ang Ferrari ni Max sa lalong madaling panahon at ibunyag ang buong plano kasama ang kanyang koponan. Pumayag si Andrew at sinabing ipapakilala niya ang team at ipapaliwanag ang lahat kinabukasan. Pagkatapos ay inalis si Stephanie mula sa ilalim ng kotse at ikinulong sa isang silid. Kinabukasan, ipinakilala ni Andrew si Morir sa buong koponan at ipinaliwanag ang plano. Una, magnakaw sila ng bulldozer. Pagkatapos, magnakaw sila ng mga kotse at uniforme ng pulis.
Tatawagan ni Devon si Max at babalaan ito na malapit ng salakayin ng mga pulis ang bahay niya na mapipilitan siyang tumakas. Kapag umalis na si Max magnanakaw sila ng Ferrari. Habang ipinapaliwanag ni Andrew ang plano, biglang dumating ang ilang tauhan ni Max. Di nagtagal, lumapag si Max sakay ng helicopter, lumapit siya kay Morir at sinabi rito na alam na niya ang tungkol sa planong nakawin ang kotse nito at lagi siyang nauuna ng 10 hakbang. Pagkatapos sabihin iyon ay umalis na si Max. Nagalit ng husto si Morir at inutusan si Andrew na isagawa ang pagnanakaw kinabukasan. Sabi niya personal siyang pupunta para kunin ang Ferrari kapag nanakaw na ito. Inutusan din ni Morir si Lauren na bantayang mabuti ang koponan. Nang gabing iyon, magkasamang nakaupo sina Andrew, Garrett, at Lauren nang biglang dumating ang dalawang opisyal ng Interpol. Naghihinala ang mga opisyal na may pinaplano silang seryosong bagay at binabalaan sila na lagi silang binabantayan. Para linlanggan ang mga opisyal, nagsimula si Andrew ng peking argumento kay Lauren para magmukhang wala silang tiwala sa isa't isa. Kinabukasan, pumunta si Morir sa lugar kung saan niya isinaayos na magkita sina Andrew at nakawin ang kotse ni Max. Gayunpaman, biglang dumating ang mga opisyal at sinimulang tanungin si Morir. Samantala, naghahanda si Andrew at ang kanyang buong koponan para sa pagnanakaw. Sa ngayon, nabunyag na wala talaga silang planong nakawin ang kotse ni Max. Sa halip, ang pinupuntirya nila ay ang pambihirang koleksyon ng kotse ni Morir, at ang buong plano ay palihim na inayos kasama si Max. Sumakay ang koponan sa bus at nagtungo sa mansyon ni Morir. Kasabay nito, tumakas si Stephanie mula sa silid at tahimik na nakarating sa security control area. Hinak niya ang system at dahil alam niyang paparating na ang team, inactivate niya ang emergency alarm. Naniniwala ang mga gwardya na may pumasok na nanghihimasok sa bahay kaya nagsimula silang maghanap kahit saan, sinamantala ang kalituhan, ngunit nakatakas si Stephanie nang hindi napapansin. Dumating si Andrew at ang kanyang koponan sa labas, at binuksan ni Stephanie ang pangunahing gate mula sa loob, na nagbigay daan sa lahat na makapasok sa mansyon. Bago pa makasagot ang mga gwardya, nagsimula nang umalis ang pangkatdala ang mga sasakyan ni Morir. Nang sumugod ang mga tauhan ni Morir para habulin sila, natuklasan nila na nagtanim na rin ng mga pampasabog si Leon sa kanilang mga sasakyan. Sa sandaling pinindot ni Leon ang detonator, sasabog ang mga sasakyan at ligtas na nakatakas ang team. Gayunpaman, patuloy na hinahabol ni Morir at Lauren si Andrew. Sumunod ang isang mahaba at matinding habulan. Lumapit ng husto si Lauren at akmang babarilan si Andrew nang bumangga ang sasakyan nito sa isang paparating na truck. Isang malakas na pagsabog ang naganap, na agad na ikinamatay ni Lauren. Sinenyasan ni Andrew si Leon na ihanda ang susunod na hakbang ng plano. Ang mga sasakyan ay mabilis na tumatakbo patungo sa isang tulay. Pagkarating nila doon, pinasabog ni Leon ang mga pampasabog. Naganap ang pagsabog ng bahagyang mas maaga kaysa sa inaasahan habang si Andrew ay nasa tulay pa rin. Nagsisimula ng gumuho ang istruktura. Taglay ang perpektong kontrol at focus. Bumili si Andrew sa pinakamabilis na bilis at nagawang tumawid sa tamang oras. Nang gumuho ng tuluyan ang tulay sa likuran niya. Nang marating ni Morir ang tulay at makitang nawasak na ito, dumaan siya sa ibang ruta upang ipagpatuloy ang paghabol. Nakarating sina Andrew, Garrett, at ang iba pang miyembro ng koponan sa lungsod at tumungo sa daungan, ngunit biglang lumitaw si Morir sa pasukan ng daungan. Hininto ni Andrew at Garrett ang kanilang mga sasakyan at lumabas. Mula sa malayo, sinabi ni Andrew kay Morir na tapos na ang laro, ngunit tumanggi si Morir na makinig at dumiretso sa kanila ng buong bilis. Bigla na lang may bumangga na bus sa sasakyan ni Morir, dahilan para sumabog ito at mahulog sa tubig, na agad niyang ikinamatay. Lumalabas na si Devon ang driver ng bus, at sa sandaling iyon, sa wakas ay inamin na niya ang kanyang pag-ibig kay Garrett. Pagkatapos ay dinala ng pangkat ang lahat ng ninakaw na sasakyan papunta sa isang barkong pangkargamento, at matagumpay na nakumpleto ang misyon. Kalaunan ay nabunyag na ang dalawang opisyal ng Interpol ay talagang katrabaho ni Andrew mula pa sa simula. Sa isa pang malaking pagbabago, palihim ding bahagi si Max ng plano ni Andrew at Garrett. Ang tunay na layunin ay hindi kailanman nakawin ang Bugatti. Ginamit lamang ang Bugatti bilang pain upang mahuli si Morir at makakuha ng akses sa kanyang pambihirang koleksyon ng kotse. Humanga si Max kay Andrew at sa kanyang koponan, hindi niya alam na may mas malaking sorpresa pa pala ang naghihintay sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, haharapin ni Max ang mga kahihinatnan ng pagtitiwala sa kanila. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panood kaibigan.